Una sa lahat, nag-iyakan ng pamilyang yan sa ospital sa Silang, Cavite. Isang lalaking 60 gulang, tinamaan ng bala sa ulo, patay. Ang may kagagawan niyan, nagalit na dating barangay kagawad. Ang buong detalye kung ganyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Huling araw ng pagdinig sa ICC. Huling birada ng prosekusyon at depensa sa kaso ng Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte believe kay Attorney Nicholas Kaufman na titibag daw kasi ang mga ebidensya ng prosekusyon. Buwelta ng kampo ng mga biktima ng drug war, aling parte ang natibag. Palace Press Officer Yusek Claire Castro tinawag na drama queen ang pag-iyak-iyak kamakailan ni VP Sara Duterte. Van na may sakay na patang natutulog nahulog sa dagat sa General Santos City. At sa showbiz, ang pasabog na docu-series ng Sex Bomb Girls. Drama queen ang tawag ng palasyo sa pag-iyak kamakailan ni VP Sara Duterte. Agri rin daw ang Malacanang na dapat ay nag-mayor na lang ang Davao City ang bise. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi ikinatuwa ng Malacanang ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na maraming grupo ang nagkansela ng imbitasyon sa kanya dahil baka raw balikan sila ng Administrasyong Marcos. Ayon kay VP Sara, nagsimula raw yan nung inanunsyo niya ang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Banat ng palasyo, drama lang yan ng vice-presidente. Mismo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na rin daw ang nagsabi noon na drama queen ang kanyang anak. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? May hirit din si Yusek Claire Castro sa mga what if ng bise. Napatanong si VP Sara kamakailan, paano kung tumakbo na lang siya bilang mayor ng Davao City noon sa halip na mag-vice-presidente? Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang vice-presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi isang vice-presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin sa ating Pangulo. Sinagot din ng palasyo ang pagpapahayag ng suporta ni VP Sara sa mga nagpakilalang 18 dating sundalo at bagman daw ni Zaldico. Inakusahan ng mga bagman si Pangulong Marcos at iba pang opisyal na tumanggap ng mali-maletang kickback mula sa flood control projects. At patungkol sa 18 na former Marines, na ang 4 doon ay hindi pala. Doon pa lamang masasabi natin, oops, may nagsisinungaling. So ang ibig ba sabihin to ay nasa likod din ba ang Vice Presidente sa mga tinuturan nitong 18 na nakasama sa press con na sinundo di umano ni Mike Defensor? Sa ngayon, wala pang pahayag si VP Sara at dating Congressman Mike Defensor ukol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Gumugulong na ang investigasyon kaugnay sa background ng mga nagpakilalang ex-Marines na umunoy bagman ni Zaldico. Isang bishop ang nakapirma bilang isa sa witnesses ng grupo kaugnay sa alegasyon ng money delivery scheme. Pero may paglilinaw siya sa kanyang pinirmahan. Narito po ang Frontline Report. Nitong Martes nang iharap ng abogadong si Attorney Levy Baligod sa isang press conference ang 18 nagpakilalang mga dating Marines na nagsilbi umanong security personnel at bagman ni dating Congressman Zaldico. Sila raw mismo ang nagde-deliver ng mali-maletang kickback ng ilang politiko, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Bago ang press con, isang affidavit ang pinirmahan di umano ng mga dating sundalo.
Nakapirma rin dito ang isang nagsilbing witness ng grupo na si Bishop Efrem Tindero. Pero sa isang Facebook post, may paglilinaw si Tindero. Anya, kinumpirma niya ang pagharap ng grupo sa notary public pati ang pagpirma sa affidavit. Pero hindi niya raw kilala ng personal ang grupo at sila raw ang lumapit sa kanya. Dagdag pa ni Tindero, hindi niya mapatotohanan ang nilalaman ng kanilang sinumpaang salaysay. Tanging ang kinumpirma niya lang ay lihitimo ang pagpirma sa affidavit. Kahapon, nagsumite ang grupo ng sinumpaang salaysay sa Office of the Ombudsman. Ayon sa DOJ, maaari raw silang atasan ng Ombudsman na mag-imbestiga kaugnay sa aligasyon ng grupo, pati na rin ang NBI. Hindi na rin daw kailangan pang maghain ng kaso sa NBI para gumulong ang kanilang investigasyon. So if the Ombudsman deems it proper to deputize us for the conduct of investigation of any case, hindi lang po ito, no, that applies generally, then yes, of course, we will conduct the PI. As long as may agreement po ang Ombudsman, Office of the Ombudsman and DOJ. Sa ngayon, may gumugulong ng investigasyon ng NBI para tingnan ang background ng mga dating sundalo at ang kanilang motibo. Ang una nating alamin, sino yung personalities at what led to them na magbigay ng ganyang statement. So importante na malaman natin yung personality, pinanggalingan nila para ma-establish natin din yung credibility ng testimonyang sinasabi nila. Bukod sa mga mambabatas, kabilang din sa pinangalanan ng mga ex-marine na tumanggap ng mali-malitang kickback ay si National Security Advisor Eduardo Año. Ikinagulat daw ni Año ang paratang sa kanya at tinawag niya itong katawa-tawa. Question din niya ang kredibilidad ng grupo. Pinag-aaralan na rin daw ng kanyang legal team ang kanilang magiging susunod na hakbang, kabilang ang pagsasampa ng kaso. Kung sino man yung nagsabi noon, sisiguraduhin ko kakasuhan at makukulong siya. Kasi I won't allow anyone to smear my reputation that I have protected for many, many years now. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Echeverria, News 5. Patay ang isang batang lalaking binaril sa ulo sa Silang Cavite. Sugatan din ang kanyang ama nang paulanan sila ng bala ng isang dating barangay kagawad. Nasa Frontline ang balitang yan si Gary De Leon. Agaw buhay ang 6 na taong gulang na si Sebastian Roel nang isugod sa ospital. Binaril siya sa ulo ng dating barangay kagawad sa Silang Cavite. Ang ama ni Sebastian, tinamaan naman ng bala sa balikat. Kwento ng ama ng bata, galing silang mag-ama sa barangay hall para isumbong ang pananakit ng anak ng hepe ng mga barangay tanod sa isa pa niyang anak na lalaki na 14 anyos. Nakipagkasundo naman daw ang kapitan na ipagamot ng anak niyang binugbog. Pero habang pauwi na, hinarang daw sila at pinagbabaril ng dating kagawad na si Elpidio de Secada na kumpare pala ng hepe. Humarang siya sa kanilang daan at sila ay pinagbabaril. Matapos dalhin sa ospital, pumanaw din ang bata kalaunan. Lagi ko po inano sa pulis, pagdugdugin po ang kwento. Pumunta lang po kami doon para po mag-ayos ang usap ng anak ng hepe at saka anak ko. Yung nga sinasabi ko sa pulis, bakit to? Paglakad po namin, may tumambang sa amin. Anong motibo ho? Sabi po sa akin kasi ng pulis, hindi ho pwedeng may pag-isipan yung si Hepe na isa at baka daw wala namang ganun. Yun pong lagi ko pong pinipilit sa mga pulis na kung pwede pong pagtagpiin po. Hustisya ang hiling ng pamilya. Humihiling rin sila ng tulong sa kanilang seguridad at para mabayaran ng ospital at punerarya. Tiniyak naman ng barangay na makikipagtulungan sila sa mga pulis para mahuli ang namaril na dating kagawad na agad nagtago matapos ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tapos na ang 4 na araw ng confirmation hearings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa closing statement ng depensa, giniit nilang hindi sapat ang mga pahayag ni Duterte para i-link siya sa mga pagpatay. At live po mula sa The Hague sa The Netherlands, sa Frontline na balitang yan si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, ano pa ba ang ilan na binanggit sa closing statement ng depensa? Okay, Bok, andito tayo ngayon live sa tapat ng ICC kung saan naglalabasan na nga yung mga nanood ng 4th day ng confirmation of charges si Pangulong Rodrigo Duterte and of course the closing statements. Ngayon, inaabangan lang natin
si Atty. Sal Panelo, magla-live siya sa atin para magbigay siya ng reaksyon doon sa naging closing statement ni Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa usapin ng detention review, natapos na din yun kanina at kinwestiyon no, ng prosecution yung sinasabi ng depensa na sabi nga ng prosecution no, na he should stay in the detention center. Hindi nga nire-recognize ni Pangulong Rodrigo Duterte yung jurisdiction ng ICC, plus walang rebuttal si Attorney Kaufman doon because meron pa silang appeal doon sa interim release. So mga 30 minutes nangyari yung detention review. Okay, so doon sa naging closing statement nga ni Attorney Kaufman, oo, ay medyo naging emosyonal kaya to the point na nag-raise ng question ang prosecution, si Jerry Nichols saying na he is testifying for his client. Pero yun nga sinabi ni Kaufman, he's just trying to tell the people yung nilalaman ng isipan ni Pangulong Rodrigo Duterte at hindi siya nagte-testify. So we will see if the trial chamber will strike that statement from Kaufman. Okay, at antayin lang natin si Atty. Sal. Bok, may tanong ka? Una-una, bakit nasabi nga ng prosecution na si Kaufman is testifying for his client? Exactly what did he say? Okay, wait, let me get my notes. Kasi banda dun sa kanyang statement kanina, no, sinabi niya, naging parang kasi madrama, no. Attorney Sal, live tayo kay live po kay kay Bok Ed. Okay, eto na. All right, ayan. So, we are joined by, of course, ni Ed Lingao tsaka Mean Los Baños ang frontline. Frontline po to. Frontline. Oo. Ano po ang inyong reaksyon sa naging closing statement ni Kaufman? Yes, sir. Attorney Panelo, Go ahead, ano po ang ano masasabi niyo dun sa closing statements? I don't want to add to anything that I said yesterday. I said yesterday that the prosecution's case has been shattered to pieces. There was an vigorous attempt by the prosecution to redeem itself following its catastrophic fall, owing to the incisive defense of the lawyer of the former president. But beyond salvage na yung kanilang kaso, kaya I don't think it's humanly appropriate for me to be trashing on the pieces that have been shattered na nagkalat sa lupa. Kaya ayoko na magsalita. Tapos na yung nasabi ko na lahat. Oo. But Parang medyo... Sige, go ahead. Go ahead. Angela, Kung shattered na yung cause nila, ano pa ba sasabihin ko? Tapos na. Wala na akong dapat sabihin. So, Attorney Sal, si Mean Los Baños po ito. So, tingin nyo hindi mako-confirm ang charges po para kay dating President Duterte? Dahil sabi nyo, shattered to pieces, nasa lupa na yung kanilang mga pinagsasabi laban sa dating Pangulo. Apon siya, sinagot ko na rin yung tanong na yun, paulit-ulit lang uulitin ko na naman. On the basis of evidence, a court will never proceed with a trial because the evidence presented by the prosecution is inadmissible, as I have explained yesterday. So I don't have to elaborate on that. Yung naging pahayag ni closing statement ni Kaufman kanina, yung sinabi niya, yung kaharap niya si Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, I was faithful servant of the people and I have accepted my fate. Ano po yung naramdaman niyo doon? Habang sinasabi po ni Kaufman yung kanyang last few sentences about you. Kasi sabi, I ask you to the court, I beg you not to confirm any of the charges. I beg you to let Duterte go home to the Philippines and not to govern but to spend his remaining days there. But wala namang bago dun sa sinabi ni Presidente Duterte kasi matagal niya na sinasabi yun. If this is my fate, I live my fate to the gods of destiny. Yun naman ang sinasabi niya matagal. Okay, meron pa po kayong tanong? Attorney, let me just go back to what you said earlier in a previous program. Sabi nga ninyo kanina, only a biased court. Tell me lang if I got this correctly. Only a biased court would pursue this case beyond the confirmation of charges. Well, as I said, I will repeat. If on the basis of evidence,
court will rule, dapat dismiss na yan. Ngayon, pag hindi mo pa i-dismiss, there are external considerations na na-input. Kaya hindi na natin alam kung ano yan. When you say kasi, sir, external considerations, I mean, I'd like to think that you would want to elaborate on that. Kasi those are, you know, those are insinuations, I suppose. Inelaborate ko na yun. Hindi lang insinuation, sinabi ko na yun. Di ba? Sabi ko, there are two circumstances kung bakit we are apprehensive. Number one, di ba sabi natin, the ICC has violated the Rome Statute on the doctrine of principle of complementarity. Since our government, our country has the capacity to prosecute criminals, including those who committed crimes of genocide and crimes against humanity, then it's very clear that it has no jurisdiction over it. But it has forced itself to assume jurisdiction. Number two, despite the fact that the jurisdiction issue has been raised to them, I cannot understand why it has to proceed with the confirmation of charges. Yun ang mga external consideration. Okay. All right. Okay. Thank you. Okay, Thank you. maraming Thank you, salamat, Attorney Sal. As Panelo. always, maraming salamat. Thank you. Okay, Angela? Alright. Okay. Angela, si Bento. Oo, hindi, Yes. ako, maganda yung sinabi mo, no? Siguro para lang din sa mga hindi Oo, nakapanood. Meron kang Oo. sinabi na, I beg you not to confirm. So, Yes, doon oo. sa ending statement, closing statement, may pagmamakaawa sa galing Parang sa gano'n, no? Parang it was like an emotional appeal, Okay. no? To the, kaya that's why, pagkatapos niya noon, nag-rebut si Jerry Nichols ng prosecution saying na parang my friend here, referring to Attorney Kaufman, is parang somehow testifying for his client. So he wanted it strike down. Pero wala pa tayong decision doon. Wala pa silang sinabi regarding that. So we will know siguro pagdating ng within 60 days, malalaman kung yung parang latter part of that speech, of that closing statement will be redacted. Kasi nga dahil nga sinasabi ng prosecution, parang nagte-testify yung lawyer para sa client niya. Pero ang sinabi ng Attorney Kaufman, I'm just merely saying what is my client's telling me. Sabi niya ganun. Kasi may mga may mga parang, kunyari, sinabi pa, asan ba yung notes ko? Yung notes kasi ako. O sasabi niya gano'n, yung marami, lagi daw niyang pinapakita kay Duterte na maraming mountain of flowers and cards from the supporters. Tapos sabi niya, pinakita daw niya yung picture ng family niya. Kitty Duterte writes to him every day. And nung pinakita daw niya yung picture ni VP Sara and yung kanyang dalawang anak, no? Ang sinabi niya, he beamed. Asan na ba yung notes ko, nawawala na. Sabi niya, he beamed with pride. No? So, yun ang sinasabi niya. Wait, nawawala yung notes ko. Angela, Ang siguro, dami. Pero, Oo. yun. siguro Ayun, kamusta tas na lang sabi yung... niya, yan, it's easy to target, sabi niya, it's easy to target politicians because of he presents himself, 'di ba? In such a way na yung unique character niya, tapos with this foul language, but he murdered no one. Yan ang sinabi niya. No link, I reiterated my case na no link doon sa mga kaso, blah blah blah. And then yun sinabi na nga niya, I beg you not to confirm any of the charges. I beg you to let Duterte go home to the Philippines, not to govern, but to spend his remaining days there. Okay, so kung emotional yung closing statement, kamusta yung mga supporters ni dating Pangulong Duterte dyan? What do they feel Ang about dami that? ngayon, ang dami ngayon, pero I haven't talked to them. Some of them went inside the media gallery para nga i-witness yun, pero andi dito pa ngayon. Bok, pwede ba ako umalis na muna kasi magsa-start na yung press ko ng Okay. victims. Okay. Maraming salamat, Okay. Angela Bye, Lagonzad bye. Castro, live mula sa The Netherlands. Tinodo ng depensa ang argumento nilang inosente raw at walang solid ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte sa kanyang kaso sa ICC. Hindi rin daw pwedeng iugnay si Duterte sa pagpatay kay dating Mayor Rolando Espinosa. Banat naman ng prosekusyon, anong klaseng inosente raw ba si Duterte kung siya na mismo ang naglahad ng kanyang pagpatay sa publiko? Nagbabalik si Angela Lagonzad Castro.
Mainit ang mga argumento ng depensa at prosekusyon sa huling araw ng confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Pero bago magsalita si Attorney Nicholas Kaufman, pinaalalahanan ulit siya ng mga mahistrado na iwasan ang pagbanggit ng pangalan ng mga biktima at witness. Sa pagsalang ni Kaufman, tinalakay niya ang tinatawag na Jaguar PRRD dead list. Kabilang dyan ang mga high-value target na ayon kay Kaufman ay hindi ibig sabihin na papatayin sila. It was a prioritization tool within anti-drug operations applied across regions and units on the basis of intelligence assessments, alleged position within drug networks, or inclusion on watch lists. Itinanggi niya rin ang pagdawit kay Duterte sa pagkamatay noong 2016 high-value target at dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at kasama niyang si Raul Yap sa kulungan. Hindi raw nakita mismo ng testigo ang krimen, kundi narinig lang daw ang putok ng baril. Pero binanggaya ng prosekusyon, sabi ni Attorney Julian Nichols, hindi malabong galing kay Duterte ang utos dahil sa kanyang kapangyarihan. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail, it's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice. Sa usapin naman ng umano'y peking police records sa Jaguar, sinabi ni Kaufman na hindi na nila problema kung peke o hindi ang mga iprinesenta nilang dokumento. Ang prosekusyon na raw dapat ang magpatunay kung gawa-gawa lamang ang mga ito. And if the prosecution seeks to displace that document and call the entire state apparatus into question, then the burden rests on it to produce credible, objective evidence rebutting that presumption. Different units or Pero organizations banat dyan ang prosekusyon. Hindi katakataka na peke ang mga police record lalo't may kasabwatan nila si Duterte sa PNP. Kabilang sa co-perpetrators ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. When he appoints the Chief of Police, and part of the Chief of Police's job is to kill thousands of people, it's not a surprise that the police reports don't reflect that. Binanggari ng prosekusyon ng banat sa kanila ni Kaufman kung bakit hindi nila inimbestigahan ang drug-related killings sa termino naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Duterte raw ang may kasalanan niyan dahil sa administrasyon niya kumalas ang Pilipinas sa ICC. Well, his client prevented all that by withdrawing the Philippines from the Rome Statute when he thought he might be prosecuted, thereby ensuring that we would not have jurisdiction after a certain period. Binalikan din ni Nichols ang pahayag ni Duterte sa Hong Kong tungkol sa Jaguar, ilang araw bago siya maaresto. Tanong dyan ni Attorney Nichols, anong klaseng inosenteng tao raw ba ang magsasabing pumatay siya? What innocent person has ever said, assuming I committed all these murders, it was for a really good reason, and it's obvious what he's talking about. He's talking about the murders. Nanindigan din ang legal representative ng Jaguar victims na dapat matuloy ang paglilitis kay Duterte. The victims want these charges to be confirmed because they want to be reintegrated to their communities, because they are still in the shadows of fake news, of fear and of threats from Mr. Duterte's supporters, so that the victims of these crimes will be taken out of the shadow of darkness into the light of truth and justice. Nagbabalita mula sa Frontline, Angela Lagunsad Castro, News 5. Showbiz tonight na tayo. Kinasal na ang Girls' Generation member na si Tiffany sa kanyang Mr. na si Byun Johan. Ayon sa agency ni Johan, na-complete na ng couple ang marriage registration nila sa local district office.
Kinoconsider din daw nilang magkaroon ng simpleng church wedding kasama ang kanilang family in the future. Dahil dyan, si Tiffany ang first member ng Girls' Generation na ikinasal. Last December 2025 nang i-confirm ni na Tiffany at Johan ang kanilang relationship. Una rin silang naging co-stars sa K-drama series na Uncle Sam Chick. Congratulations, Tiffany and Johan! May docu-series na rin ang Get Out concert ng Sex Bomb Girls. Tampok dyan ang ups and downs ng Sex Bomb sa pagbuo ng kanilang comeback concert na kalaunan ay sold out lahat. Dyan daw makikita ang pawis at pusong lumaban at hindi bumawi. Abangan ng docu-series na yan ng Sex Bomb. More chika this Friday, dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, pamilya ng EJK victims umalma sa mga pahayag ni Attorney Kaufman sa ICC. At BTS Sarirang concert may pa-live viewing sa mga sinihan. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahulog sa dagat ang van na yan sa General Santos City. Nangyari po yan sa isang fishport doon. Agad-agad nilangoy ng ilang residente ang nahulog na van. Sakto pa namang nakasakay doon ang isang lalaki at kanyang 9 na taong gulang na anak. Natutulog pa sa loob ang bata. Agad namang silang nailigtas. Naiahon din ang van mula sa dagat. Nagdaos ng prayer vigil ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war kasabay ng pagtatapos ng confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umalma pa ang ilan sa kanila na tila minaliit ng abogado ni Duterte ang mga patayan noon sa kanyang termino. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Suot ang puting laso sa ulo na may nakasulat na hustisya, nagsama-sama sa isang vigil protest ang mga kaanak at taga-suporta ng mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sama-sama silang nanood ng huling araw ng confirmation of charges hearing sa Quezon City. Maghihintay uli ako ng another 60 days para malaman natin kung ikukonvict siya. Simula nung pinatay si Aldrin noong October 2017, simula nung gabi na yun, hindi ako nawalan ng pag-asa na makukulong lahat ang mga pumatay sa kanya. Ang kanilang galit sa dating administrasyon lalo raw tumindi sa mga binitiwang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman kahapon. Sa Day 3 ng pagdinig, sinabi ni Kaufman na hindi malaking bilang ng sibilyan ang target ng war on drugs. Paliwanag ni Kaufman, defined subgroup o maliit na porsyento lang sa mga Pilipino ang naapektuhan sa war on drugs. Pero buwelta ng mga kaanak ng EJK. At napakasarap ng buhay nila kung sakali dahil nagkaroon po sila ng due process na hindi nila binigay sa anak ko. Maging ang mga kaanak ng EJK victims na nasa The Hague dismayado sa mga pahayag ni Kaufman. Tila minaliit daw ng abogado ni Duterte ang pinagdaanan nilang trahedya. Pinalalabas din daw ng abogado ni Duterte na hindi malawakan ang mga pagpatay sa war on drugs. Nakikita po namin na talagang minaliit po ang aming pagkatao. Kung baga, parang niwalang halaga yung aming mga mahal sa buhay. Parang ni-reverse psychology niya lang yung lahat ng mga sinabi nung una. Wala namang pinagbago po. Nandito kami para sa mga mahal namin sa buhay, hindi lang para sa kapatid ko, para po sa mga libo-libong victims, para sa mga nanay at iba pang mga orphan na nanghihingi ng justice. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nag-debut si Niana Guerrero sa Milan Fashion Week. Dinala doon ni Niana ang kanyang star power. Tila enjoy ang 19-year-old content creator habang rumarampa sa kalsada ng Milan. Nagkita rin sila doon ng kapwa Pinay na si Heart Evangelista. At ang malasay film na comeback ng Blackpink.
Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naghahanda na si pambansang kamao Manny Pacquiao para idemanda ng cyber libel si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Nagugat yan nang sabihin ni Mangusin na may utang daw sa kanya ang dating senador. Tinawag din niyang bakulaw ang ina ni Pacman na si Jonicia Pacquiao, bagay na lang na nagpagalit sa dating senador. Sa ngayon, nasa kustodiya ng BJMP sa Parañaque si Mangusin dahil sa hiwalay na kasong unjust vexation na isinampa ng vlogger na si Mark Jason Warna Culahewa o alias Makagago. Nito lang Miyerkules nang arestuhin si Mangusin sa isang hotel sa Pasay. Alam mo, for me, siyempre, as a Christian, hindi ako I don't want to put grievances against someone. Ipapaya natin sa gobyerno yung mga lumalabag sa batas at nang-aabuso, may haharapin silang kaparusahan. Bantay Bulkan naman tayo, nabalot ng abong ilang lugar sa Negros Island dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Nagkulay abo na ang mga bubong at kalsada sa bayan ng La Castellana. Halos mag-zero visibility naman ang paligid sa bayan ng Binalbagan dahil po sa ashfall. Ayon sa PHIVOLCS, moderately explosive eruption ang naitala mula kagabi. Nanatiling nasa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Kaya't babala ng PHIVOLCS, posibleng maulit pa ang naturang explosion. Samantala, 2 beses namang nagbuga ng pyroclastic density current or uson ang Bulkang Mayon kaninang tanghali. Kasunod po yan ang nangyaring lava collapse sa bulkan. Pareho itong tumagal ng 1 minuto. Natili namang nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon kung saan bawal pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Abangan ang mala sci-fi film na comeback ng Blackpink. At ang concert ng BTS sa South Korea at Japan, mapapanood na rin ng live sa mga sinihan. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Blackpink is finally back! Pang out of this world pa nga ang pasabog nila sa bago nilang music video na Go! Na para bang nasa sci-fi film sina Jennie, Lisa, Jisoo at Rosé. Pati kanilang outfit parang nasa ibang mundo ang Blackpink members. Mahigit 11 million views na yan as of tonight. Full English lyrics ang kantang Go na bahagi ng kanilang deadline na mini album. Ngayong araw din yan inilabas. Ito naman para sa mga ARMY all over the world. May chance na kayong mapanood ng live sa mga sinihan ang arirang tour ng BTS. May pa-live viewing kasi ang Bangtan Boys sa kanilang concert sa Goyang, South Korea on April 11 at Tokyo, Japan on April 18. Live na mapapanood yan sa ilang SM and Ayala Cinemas sa Metro Manila. O diba, real na real ang concert feels kahit nandito ka lang. At para ma-excite pa kayo lalo, naglabas na rin ng trailer para dyan ang BTS. Sa March 13 and 14, 2027 naman ang mismong concert ng BTS dito sa bansa. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para naman sa ating papawang pampagood night, may dinagdag na area sa Quezon City Male Dorm sa Payatas. Naglagay doon ng Kids Zone.
Pwede nang makipag-bonding ang mga detainees sa kanilang mga chikiting. Pwede maglaro ng mini basketball rings, ball pit, magbasa ng libro at maraming pang iba. Layo ng Kids Zone City na magbigay ng ligtas na lugar para sa mga kabataan na buwibisita sa kanilang mga kaanak na PDL. Makakatulong din daw ito sa mental health ng mga PDL. Weekend na. Akalain mo yun. Kaabot tayo dito. Pagkatapos din, ang daming nangyayari Alam dito. niyo, tuwa po kami pag weekend kasi lumalapit na Lunes. Ay, yeah, sige. Sipag tayo eh. Super, lalo na sa Sir Ed. Dapat dito kay Sir Ed, bigyan din ng show ng weekend para hindi mo na miss ang Monday. Miss ko na miss ko. Ay, sorry po. Hi. Pag-iba is malagang headlines. Cute naman ni Sir. Balit ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kapatid, kami ang inyong kapatid sa Baltas Public Service. Sige. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Ligaw, walang iwanan sa Frontline Tonight. Parang tumiklo.